Gandang umaga sa inyong lahat, mga mag-aaral ng E. Rodriguez Vocational High School. Ako nga pala si Ginoong Warren C. Mancio, ang dalawguro ninyo sa pagtuturo ng asignaturang Wikang Pilipino, Wika at Pananaliksik. Kaya naman po sa umagang ito, atin pong tatalakayin ang tinatawag nating curriculum guide ng Filipino 11 at kung papaano ito gawin ay ating susundin ang mga sumusunod na hakbang na gagawin ko sa pagkakataong ito. Naway makasunod kayo at makinig ng mabuti. Yan, simulan natin. Ngayon, dadako kayo sa tinatawag nating Google Docs. And mag-o-open tayo ng Windows ng Google Chrome. At dito, dadako tayo doon sa tinatawag nating application ng Google Classroom. Kaya tatayog natin ang Google Classroom. Yan. At ating hintayin ang confirmation na galing sa internet. Ayan. Tumatakbo na ang internet natin, Google Classroom. Ito po. Yan. Okay. Habang nagda-download, mapapansin natin na ang bawat section mula sa A hanggang F ay nakalatag na sa screen. Ano po? Nakalatag na. Section A, Section B, Section C, Section D, Section E, Section F. Kung kayo ay kabilang sa mga sumusunod na section ng 11, ng grade 11, makikita natin na dito ang inyong section. Limbawa na lamang ng section 11D. Kaya i-click natin siya. Yan. Na-click natin, makikita ninyo yung class code. No? Sa pagkakataon ito, ang class code natin ay RY2 UK6K7. Ulitin ko, RY2 UK6K7 na nakalagay ay generated Meet link. Ibig sabihin, pwede akong gumamit ng Google Meet habang nagtatakal tayo ng Google Classroom. Pero sa kasamaang palad dahil sa mahina ang ating mga signal, dahil gawa pandemya, ay hindi natin magagawa yung ganoong mga mabilis na pagtuturo. Kaya gumamit nga tayo ng Google Classroom. At nakalagay din dito yung subject natin, Filipino 11. Ang subject code ay Filipino 101. Okay. At dito makikita natin orientasyon sa klase at yung manual sa Pilipino. Yung manual sa Pilipino, downloadable po yan. I-click nyo lang na po. Yan. At dito po sa orientation natin, i-click din natin yung curriculum guide. Na po. Yan. Ngayon, ang asignatura natin ay may pamagat na komunikasyon at pananaliksik sa wika at kultura. Ang description ng kursong ito ay pag-aralan ang mga pananaliksik ukol sa wika, kalikasan ng wika, katangian, pag-unlad, at ang tamang paggamit ng wika sa mga sitwasyong pang-komunikatibo at pang-kultural sa napapaloob sa ating lipunan. Dito sa curriculum ito na ito ay makikita natin ang mga pamantayan na nilalaman ng curriculum guide. Una, ang pamantayang pangnilalaman, pamantayang pangganap, panitikang kontemporaryo at gramatika. Ito po ay binubuo ng 40 sesyon. Sa makatwid,
Meron tong 4 na araw sa loob ng isang linggo kapag ito'y tinuturo ng ating guro. Kaya sa mga unang linggo ng ating aralin, ang nilalaman ng Curriculum GC ay ang mga sumusunod na talakayan. Una, ang konseptong pangwika sa wika. Sa wika ay tatalakayin natin ang kahulugan ng wika, kalagayan ng wika, kalikasan ng wika, at paano may uugnay ang wika sa lipunan, at ang kasaysayan ng wika, elemento ng wika, at marami pang iba. At makikita natin yan sa manual na bawat linggo ay magbibigay po ako dyan sa Google Classroom. Kaya ating alamin ang isa-isang mga pinakamahalaga leksyon na meron tayo sa Curriculum GC. Una, wika, wikang pambansa, wikang panturo, wikang pang-opisyal, bilingualismo, multilingualismo, registered, homogeneous, heterogeneous, linguistiko, at unang wika, pangalawang wika, at iba pa, at gamit ng wika sa lipunan. Dito, pag-aaralan natin ano ba ang gamit ng wika. Yan ba ay instrumental? Yan ba ay regulatory? Yan ba ay interactional? Yan din ba ay personal, heuristiko, at representatibo? Bukod doon, tatalakayin din natin ang pinakamahalagang bahagi ng ating aralin sa buong semestre, ang kasaysayan ng wikang pambansa mula sa panahon ng ating mga ninuno, panahon ng pagpasok ng Kastila, panahon ng mga Amerikano, at ang Rebolusyong Pilipino, at panahon ng Hapon at pagsasarili hanggang sa kasalukuyang panahon. At dito mapapansin natin na sa Curriculum GC din natin makikita ang mga gawain na kailangan magbigay kayo ng output. Halimbawa na riyan ay ang pagsusulit o dili kaya pagbibigay ng resitasyon at ang mga iba pang maikling mga pagsusulit. At yung pinakamahalaga sa lahat, yung pang-periodical na examination. Kaya mapapansin din natin sa ating Curriculum GC na ito po ay hanggang pang-finals na. Opo. Kaya ang ating pong buong semestre ay binubuo ng mga sumusunod na peryodo. Una, prelim at midterm at final. Kaya makikita rin natin sa class card natin yung first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. So bakit hindi nasusunod yon. Kumbaga, doon lang makikita na gumagamit pa rin tayo ng settings na prelim, midterm, and finals. Pero sa settings ng grade, sinusunod natin yung pang kalakalan sa basic education. So bakit basic education pa rin tayo. Yan. Dito tatalakayin din natin yung mga kakayahang komunikatibo sa Pilipino. Ano ba ang linguistiko, strukturang panggramatiko, socialistic, at marami pang iba. Maging yung mga pragmatic, yung sitwasyon sa mga sinasabi sa kinikilos at di kinikilos, at yung mga salitang kakayahang pangdiskurso o pagtiyak sa mga salitang napapaloob sa pangungusap. Bukod doon, papaliwanag din ng inyong guro, ako yon, yung ano ba ang kahulugan ng pananaliksik, yung introductory sa research. At gagawa kayo ng maikling bahagi ng research sa unang semestre. Ano yon? Yung pamagat, paglalahad ng suliranin, metodologo, ano pa? At yung maikling layunin ng pananaliksik na papel at kung bakit ito ang gusto mong gawing research paper. Yan. Bali ito ang binubuo ng ating aralin sa buong semestre. Kaya inaasahan ko na kayo ay makakasunod
at makakaagapay sa lahat ng pamantayan nating gagawin. At tayo ay gagamit din ng iba't ibang uri ng platform sa pagtuturo tulad ng Google Meet at ng Zoom. At bukod doon, makakakita rin kayo kadalasan ng mga recordings na lecture tulad ng ginawa ko ngayon na i-upload ko ito sa Google Meet para naman sa mga mag-aaral na hindi makakabay sa tinatawag na pamantayan ng signal sa pandaigdigang web. Kaya hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ang iyong tagapagturo sa wika Pilipino, Ginoong Warren C. Mancio.